Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ginugunita natin sa araw na ito si San Roque na nagpapagaling. Siya'y isang popular na santo ng ating simbahan. Siya'y nabuhay noong 14 na siglo, anak ng gobernador sa bansang Fransya. Nung siya ay 20 anyos, siya'y nagpunta sa Roma at doon inabutan ng isang epidemya. At siya ay naglingkod sa mga may sakit, nagkawang gawa. Hanggang sa kinalaunan, siya ay nahawa ng karamdaman. At nung siya'y nahawa upang hindi makabigat sa ibang mga tao, pinili niyang mamuhay sa kagubatan. Isang aso ang nagdadala sa kanya ng pagkain at dinidilaan ng kanyang mga sugat upang gumaling. Kinalaunan, natuklasan ng may-ari ng aso ang kinaroroonan ni San Roque at siya ay kinalinga. Kinalaunan ay binawian na rin ng buhay si San Roque. Siya ay kinikilala ng ating simbahan bilang patron, lalo na sa mga panahon ng merong mga epidemya at pumapangalat na mga karamdaman. Hilingin natin ang kanyang panalangin, lalo na sa lahat ng may mga sakit at mga karamdaman na malubha. Nawa sa tulong ng panalangin ni San Roque, magkamit tayo ng kagalingan. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Ama upang ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinuro mo sa iyong sambayanang sundin ang mga utos mong bigay sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Kaming tumutulad kay San Roque na mapagkawang gawang totoo ay pagkalooban mong mapabilang sa mga pinagpala sa kaharian mo. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, Tao, ipamukha mo sa Jerusalem ang kanyang kasuklam-suklam na gawain. Sabihin mong ipinasasabi ng Panginoon na kanyang Diyos, Ikaw ay mula sa Kanaan, Amoreo ang iyong ama, at Eteya ang iyong ina. Nang ikaw ay silang, hindi ka pinutulan ng pusod, ni pinaliguan, ni kinuskos ng asin, ni binalot ng lampin. Walang nag-ukol ng panahon upang gawin sa iyo ang isa man sa mga bagay na dapat gawin. Wala man lamang naawa sa iyo. Basta ka na lamang inilapag sa lupa nang ikaw ay isilang. Nadaanan kitang kakawag-kawag sa sarili mong dugo. Sinabi ko sa iyo noon na mabubuhay ka
at lalaking tulad ng mga halaman sa parang. Lumaki ka nga at naging dalaga. Maganda ang iyong dibdib, mahaba ang iyong buhok, ngunit ikaw ay hubad. Nang madaanan kita uli, nakita kong ikaw ay ganap ng dalaga, at ibinalabal ko sa iyo ang aking kasuotan upang matakpan ang iyong kahubaran. Nangako ako sa iyo ng buong katapatan. Nakipagtipan ako sa iyo at ikaw ay naging akin. Pinaliguan kita. Nilinis ko ang dugo mo sa katawan at pinahiran kita ng langis. Dinamtan kita ng may magagandang burda at sinuotan ng sandalyas na balat. Binalot kita ng pinong lino at damit na seda. Sinuotan kita ng pulseras sa magkabilang braso at binigyan ng kwintas. Binigyan din kita ng hikaw sa ilong at tenga. Pinutungan kita ng isang magandang korona. Nagayakan ka ng alahas na pilak at ginto. Ang kasuotan mo'y pinong lino, piling seda, at telang nabuburdahan ng maganda. Ang pagkain mo yari sa pinakamainam na harina. Pulot-pukyutan at langis ang iyong inumin. Lumaki kang walang kasing ganda at nalagay sa katayuan ng isang reyna. Natanyag sa lahat ng bansa ang iyong kagandahan, pagkat lalo itong pinatingkad ng mga palamuting iginayak ko sa iyo. Ngunit, naging palalo ka dahil sa iyong kagandahan. Ano pat, nabuyo ka sa pagiging patutot, ang sarili mo'y ipinaangkin sa lahat ng makita mo. Gayunman, hindi ko na rin kalilimutan ang ginawa kong tipan sa iyo nang ikaw ay bata pa. Ngayon, ay gagawa ako ng tipan para sa atin. Hindi ito masisira kailanman. Sa sandaling ipatawad ko ang lahat mong kasalanan, matitikom ang bibig mo dahil sa laki ng kahihiyan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang-tiwala ako at wala mong timang pangamba. Sapagkat ang poon ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Magpasalamat kayo sa poon, siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Umawit kayo ng papuri sa poon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag niyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Sion, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal ng Israel. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Tanggapin niyo ang salita na di sa tao nagmula, kundi sa Diyos na dakila.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseyong lumapit kay Jesus at tinangkang siluin siya sa pamagitan ng tanong na ito. Naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimula ay nilalang sila ng may kapal, lalaki at babae? At sinabi, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Tinanong siya ng mga Pariseyo, bakit inutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng kasulatan sa paghihiwalay bago hiwalayan iyon? Sumagot si Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya't ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa. Subalit hindi gayon sa pasimula. Kaya sinasabi ko sa inyo, sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa sa anumang dahilan liban sa pakikiapid at mag-asawa sa iba ay nangangalunya. At ang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya rin. Sinabi ng mga alagad, kung ganyan po ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang wag nang mag-asawa. Sumagot si Jesus, hindi lahat ay makatatanggap ng simulaing iyan, kundi yaon lamang pinagkalooban ng Diyos. Sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Ang ilan dahil sa kanilang katutubong kalagayan. Ang iba dahil sa kagagawan ng ibang tao ay nagkagayon sila. Mayroon namang hindi nag-aasawa alang-alang sa ikauunlad ng paghahari ng Diyos. Ang makatatanggap ng simulaing ito ay tumanggap nito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mainit na usapin ngayon ang diborsyo dito sa ating bansa. At sinasabi nga, bukod sa Vatican City, ang Vatican City, bagamat siya'y lungsod, ay isang bansa rin. At ang pinuno nito yung Santo Papa. Bukod sa Vatican City bilang bansa, ay tayo na lang sa buong mundo ang walang batas ng diborsyo. At kapag sinasabi ito, ay pinagmumukha tayong kawawa. Para bang sinasabi, kawawa naman kayo. Kayo na lang ang walang batas ng diborsyo. Pero kung tutuusin, hindi ito isang bagay o dahilan para kaawaan natin yung sarili natin. Dapat pa nga ipagmalaki pa natin na wala pa tayong batas ng diborsyo. Ibig sabihin talagang naniniwala pa rin tayo, matibay pa rin ang ating paninindigan sa pagmamahala ng mga mag-asawa.
na ito'y pagmamahalan sa hirap at ginhawa hanggang kamatayan. Nananaig pa rin sa atin ang ating pananampalataya sa usapin ng kasal at pagmamahalan ng mga mag-asawa. Maging si Jesus ay itinaas niya ang level ng pagmamahalan ng mga mag-asawa. Ang pamantayan ng pag-ibig ng mag-asawa ay yung pag-ibig ng Diyos, hindi lang pag-ibig ng tao. Kaya nga iniangat, kaya ginawang sakramento pa ng pag-ibig ng Diyos ang pagmamahalan ng mga mag-asawa. Kahit sa lumang tipan ay ginagamit na bilang larawan ng pag-ibig ng Diyos ang pag-ibig ng mag-asawa. Sa unang pagbasa natin sa aklat ni Propeta Ezekiel, nilarawan ang Diyos bilang mangingibig na nakipagtipan sa kanyang bayang Israel. Ikinumpara ang Israel sa isang babae na nung una ito ay isinilang ng walang sariling identity, na ang simulain ng Israel, siya ay isang hamak na bansa, parang sanggol na walang kumikilala bilang anak, hanggang sa siya ay lumaki at naging isang magandang babae. At inangkin ng Diyos ang bayang Israel bilang kanyang kabiyak ng puso. At kahit ang Israel ay nagkasala, umibig sa iba, at nagtaksil, pero ang pag-ibig ng Diyos sa kanya kailanman ay hindi nagbago. Tapat pa rin at walang kondisyon ang pag-ibig ng Diyos sa Israel. Itong nilalarawan sa ating unang pagbasa. Kaya nga ang kanyang pakikipagtipan sa bayang Israel magpapatuloy, hindi magwawakas. Ganyan ang pag-ibig ng Diyos. At yan ang pamantayan ng pag-ibig ng mga mag-asawa. Kaya yung mga pumapasok sa buhay pag-aasawa, maging handa na isabuhay ang pag-ibig ng Diyos. Yon ang kanilang magiging modelo at huwaran. Ito ang magiging pamantayan. Tatlo ang katangian ng pag-ibig ng Diyos. Una na nga, yung pag-ibig na walang kondisyon. Nung minahal tayo ng Diyos, hindi dahil karapat-dapat tayo sa Kanya, na hindi tayo karapat-dapat. Gayunpaman ay minahal tayo ng Panginoon. At kahit nung tayo ay nagkasala sa Kanya, nananatili yung Kanyang pag-ibig. Kaya ng unang katangian, unconditional love. Ikalawa, pag-ibig na hindi napapagod. Pag-ibig na hindi nagwawakas. Ganito ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kahit marami tayong mga pagkukulang sa Kanya, ay hindi napapagod. Magmamahal siya hanggang sa kawalang hanggan. Ikatlong katangian ng pag-ibig ng Diyos, mapagpatawad. Kaya nga kahit tayo ay nagtaksil sa Kanya, naroroon ang Kanyang pagpapatawad. Hindi madali ang pag-ibig ng Diyos, pero hindi imposible. Nasa Diyos ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Ang pag-ibig ay hindi pag-ibig hanggat hindi ito ginagawa na ang pananaw ito ay magpasawalang hanggan. Ibig sabihin ay likas sa pag-ibig na ito ay magpakailanman. Kaya yung salitang forever, yan ay kakambal
ng salitang pag-ibig. Na walang pag-ibig na tunay na hindi forever. Kaya nga likas sa pag-ibig yung magpakailanman. At tayong dumaranas ng pag-ibig, pag nagmahal din tayo, ay yung pagmamahal natin sadyang pang magpakailanman. Walang nagmamahal na o magmamahal lang ako ng 10 taon. Magmamahal lamang ako hanggang ganitong panahon, hanggang sa ganitong sitwasyon. Pag ang isang matured na tao nagdesisyon na magmahal, ito ay forever. Isang desisyon na magmamahal siya magpakailanman, sa hirap at ginhawa, sa karamdaman at kalusugan, hanggang kamatayan. Ipanalangin natin lahat ng mga mag-asawa na sila'y maging salamin ng pag-ibig ng Diyos. Sila ay maging mga sakramento ng wagas na pag-ibig ng Diyos. Ipagdasal natin lalo na ang mga nagkakaroon ng maraming pagsubok, mga nahihirapang isabuhay ang pagmamahal na ito. Sabi ko nga, hindi madali ang pag-ibig ng Diyos bilang modelo, pero hindi imposible. Sa grasya ng Diyos, maisa sa buhay natin ang pag-ibig na ipinakita sa atin at ipinadama ng Diyos. Nakikilahok sa paglikha ng Diyos ng bagong buhay ang mga asawa at may bahay. Ialay natin ang ating mga panalangin ngayon para sa mga magulang at mga anak. Ating itugon sa bawat kahilingan. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming tahanan. Ang simbahan naway tunay na maituro sa kanyang mga miyembro ang totoong dangal ng kasal at tulungan ng mga mag-asawa na manatiling magkasama sa banal nilang buhay may asawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga pinuno ng gobyerno at mga mambabatas naway magpatupad ng mga batas at tuntunin na nagtatatag ng tahanan at hindi sumisira nito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga dumaranas ng mga pagsubok sa kanilang buhay may asawa, naway makatanggap ng biyaya na makapagsumikap isabuhay ang kanilang mga pangako. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga pamilyang nasira dahil sa diborsyo at paghihiwalay, naway makatagpo ng suporta at pangunawa sa kanilang kapwa-tao sa kanilang komunidad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga yumao nating mga kamag-anak at kaibigan, naway magtamo ng kaligayahan at kapayapaan sa walang hanggang tahanan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Alalahanin natin ang mga kapatid nating humihiling ng ating dasal at pinangakuan natin ang panalangin. Lalo na ang mga may karamdaman
at mga may mabibigat na pagsubok sa buhay. Ipanalangin din natin ang mga kapatid nating nasa online mass ngayon na nakikiisa sa ating pagdiriwang, lalo na ang mga may sakit na nasa kanilang mga tahanan at mga nakatatanda nating mga kapatid sa pananampalataya. Ipanalangin din natin ang intensyon ng mga kapatid nating naghahandog ng pamisa sa ating pagdiriwang ngayon. Tahimik din nating ipanalangin ang ating mga personal na kahilingan. Diyos ng pag-ibig, nilikha mo kaming lalaki at babae upang maging larawan ng iyong dakilang pag-ibig. Ang pagmamahal namin sa isa't isa nawa ay sumalamin sa iyong pananahan sa aming buhay. Inihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong mga alay ng iyong bayan at ipagkaloob mong kaming gumugunita sa ginanap ng iyong anak sa kalakhan ng kanyang pag-ibig ay mapatatag ng halimbawa ng mga banal. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay lagi mong pinaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib na maasahan at tapat tulad mo sa pananagutan, upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad, ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Roque, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang ay dumadalangin makasunod kay San Roque na nag-ukol ng pagsamba sa iyo sa paglilingkod sa kapwa-tao. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo upang siya'y mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.